Alamin po muna natin yung mga highlights ng nangyari po sa Day 13 ng impeachment trial mula po sa ating mobile journal na si Merymon Reyes. Magandang gabi sa iyo, Merymon. Good evening, Merymon. Magandang gabi, Jovi, Chiki Mase. Sa pagsimula ng impeachment trial kanina, unang nilinaw muna ni Senator Judge Raffy Tulfo kung may conflict of interest daw ba sa presensya ni Attorney Michael Powa mula sa defense dahil base sa testimonya ni State Auditor Roderick Wamil nagkaroon noong 2023 ng pagpupulong itong mga staff ng OVP, ng DepEd sa COA tungkol doon sa ginagawang Audit Observation Memorandum o AOM, maging yung audit mismo na ginagawa ng COA dito sa mga ahensya. Pero sinabi naman dyan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, hindi naman daw pinangalan ng respondent dito o nasasakdal o nakasalang sa paglilitis si Attorney Powa, kaya wala naman daw conflict of interest. Sinagundahan din naman ito ni Counsel to the Prosecutors, Attorney Lorna Capunan, na kung ano nga sinabi ni Senator Escudero, hindi naman nga siya yung pinangalan ng respondent sa kasong pinuput on trial ngayon, ay nag-rest naman na itong pagtatanong ni Senator Raffy. Samantala, sa interjection naman at pagtatanong ng Senator Judges dito kay Wamil, nasabi ni Wamil na sa lahat ng mga ahensya na kanilang ino-audit, first time daw na mayroong ahensya na puro acknowledgement receipts lang. Walang official receipt, wala raw o kaya sales invoice na pinadala itong DepEd, itong OVP. Especially tungkol doon sa December 21 to 31, 2022 na yun talaga yung mga dokumentong in-identify ni Wamil. Tungkol naman sa kung maaaring gumamit ng alias o hindi totoong pangalan sa mga acknowledgement receipts, sabi rin ni Wamil, wala raw kasi nakalagay doon sa Joint Circular 2015-01 na nagsasabing pwede o nagsasabing bawal gumamit ng mga alias. At dahil sila ay compliance audit at document-based, kung ano lang daw yung nakalagay doon sa dokumentong kanilang na-receive para sa liquidation, yun lang daw ang pagbabasehan nila. Kaya wala silang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan, kung may Mary Grace Piatos daw ba talaga, kung may Nova Santos ba talaga, at sila patiting na ilan sa mga pinakita ng prosekusyon. So before, Balik sa inyo. before ko ipasa kay Chiki, palilinawin ko lang, so doon sa mga issue na yon, Merymon, na-resolve ba kung sino ang talagang dapat managot kapag may questionable sa COA sa report na isinabmit sa COA, kung hanggang saan, gaano kataas ang mga dapat managot dyan. Merymon, yun muna. Jovi, yung sa situation na to, ang sinasabi naman ni Wamil, pwera doon sa mga Special Disbursement Officers o SDO, yung head of agency daw talaga ang accountable din na tao pagdating dito. Dahil nga, kung sakali nakikita yung prima facie assumption na ginagamit daw or nagamit sa mga personal na use or personal uses itong confidential funds. At yun din naman yung sinasabi rin ni Senator Judge Ping Lacson, baka raw pwedeng i-recommend na amyendahan itong joint circular ng COA para masiguro na hindi lang sila limited lang sa kung ano yung meron ngayon sa circular. Kung baga pagkatapos ng COA audit, ano pa raw ba yung pwede, yung tungkol doon sa paggamit ng alias, pwede raw ba talaga o bawal, maging sa kung sino ba ang magiging accountable sa ganitong mga sitwasyon. Puntahan natin yung POA issue na ni-raise ni Senator Tulfo sa simula nung kanina nung trial, Merymon. Nag-decide na si Senator Chis Escudero na hindi naman siya yung respondent, so pwede siyang tumayo dyan bilang abogado, no? Pero napaliwanag ba dyan kung ano ba talaga yung naging gampanin ni Attorney Powa doon sa meeting na yun nakasama si Attorney Zuleika with the COA? Jovi, sa naging testimony kasi ni Wamil, sinabi nung time na yon, actually nung una pa nga, parang nilinaw pa, kilala ba ni Wamil itong si Attorney Powa, tapos tinuro na ni Attorney Capunan, eto si Attorney Powa. Pero nung time na yon, may inquiry raw itong OVP, pati yung DepEd, tungkol dito sa audit na ginagawa ng COA. At kung maaari, hindi raw yung AOM, yung Audit Observation Memo, ang kanilang ibigay. Pero sinabi naman during that time sa meeting daw na yon, as nung 2023, walang nakalagay sa kanilang joint circular na may iba pa silang pwedeng ibaba. Kumbaga, wera dito sa AOM, ito lang talaga, o kaya naman yung notice of suspension, notice of disallowance, yun lang yung pwede nilang i-issue dito sa mga ahensyang may naobserbahan silang deficiencies o kakulangan sa mga pinadalang dokumento for liquidation. So yun lang naman, pero ang kanina sinusubukan din sana ni Attorney Powa na magpaliwanag pa, pero sinabi naman ni Presiding Officer na hindi naman siya conflict of interest. And kanina nung nandito sa hallway si Attorney Powa, ang nasabi niya,
kung ano na raw yung sinabi ni Senator Cheese, yun naman na daw yun. At hindi naman nabago yung katayuan niya bilang defense attorney. Actually, gusto natin sana talaga marami pong masabi sa Attorney Poa para mapaliwalag din yung sarili niya na kasi lumalabas sa social media meron mo na parang merong kakaiba doon sa pagdalo niya doon sa meeting na yun eh. Pero mukhang gusto niya kung ano yung nasabi sa korte, ayun na lang ang ating tanggapin or sabihin ang ating alamin. Go, Chiki. Oo, Marymon, kanina no, may nabanggit si Senator Ping Lacson or Senator Judge Ping Lacson about security clearance. Kasi tinanong niya itong COA auditor na si Earth Attorney Wamil, sabi niya, paano ka mag-audit kung hindi mo naman alam ang nature ng operation? So itong security clearance, para daw ito mabuksan kasi nasa isang vault daw, kung may mga aliases man, doon mo matatagpuan yung mga totoong pangalan ng mga taong ito. So meron bang follow-up kung merong kukuha ng security clearance para talagang malaman na natin kung aliases to mga to, may mga totoong pangalan ba tong mga aliases na Oy. to? Totoong tao ba tong mga Ano to? ka ba sinabi ni Senator Senator Bato dito Bato. sa atin, di Oh. ba? Na totoong tao yung mga Oo. piatos na taga Davao. Pero kailangan talaga may siwalat sa korte. Yes, yes. So, may follow-up ba dyan, Marymon? Mas baka na-miss namin. Chiki, ang sinasabi kasi dito ni Auditor Wamil ay kung ano lang talaga muna, yung base kasi doon sa kanilang joint circular, yung compliance audit yung ginagawa nila at kung anong dokumento lang talaga ang nakuha nila or para sa liquidation, kung sa disbursements ba to, yung certification, yung acknowledgement receipts, yun lang daw talaga yung kanilang pagbabatayan. Kahit nung tinatanong siya kanina ng Senator Judges, gumawa man lang ba kayo ng hiwalay na investigasyon kung sino-sino daw ba talaga to o nag-e-exist ba itong mga tao? Wala ring nabigay na sagot itong si Wamil. Pwera na lamang, sinasabi niya rin, baka raw yung ibang mga katanungan pa tungkol dito, masasagot daw ng susunod na pinapatawag na tumestigo. Ito naman si State Auditor Sailin Del Campo. Yun nga lang, hindi natuloy yung kanyang direct examination dahil may mga administrative matters pa na kailangang iresolba ang impeachment court. So bukas, hindi, Monday Monday na pala, Monday. Thursday pala Yeah. bukas, Monday 10 a.m. na muli. Magpa-preview. Preview ni Marymon kung ano ang mga magaganap next week. Ang magaganap next week, itong si Del Campo, ipapatawag siya para sa direct examination, cross-examination sa parte ng defense kung sakali man, interjection mula naman sa parte ng Senator Judges, at parte pa rin ng listahan na ipinapatawag naman sa susunod din na linggo. Ito namang records custodian ng Kamara na si Marivic Pareha. At ang napagdesisyonan din kasi kanina ng impeachment court doon sa judicial notice ay kailangan patunayan kung ano yung laman ng transcript o yung stenographic notes at hindi pinapayagan yung pagbabasa ng mga nilalaman nito. Kaya ang sabi ni Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng impeachment court, kaya siguro pinapatawag na rin itong si Marivic Pareha sa susunod na linggo para lang makapagpaliwanag tungkol dito. Kabilang na rin sa mga ipinapatawag na next week itong dalawang special disbursement officers ng DepEd pati ng OVP. Sino doon yung tinatawag na hostile witness ng PROSEC? Alam na ba kung sino? Basta isa doon sa dalawa, no? Isa doon sa dalawa, wala pa silang binabanggit. At Okay. kadalasan Kasi- malalaman din natin yun kapag nandito na rin nakasakal lang na rin sa impeachment O, kasi trial. Gina Acosta, yung disbursing Marymon, officer. pahabol lang ha. Napansin kasi namin wala ulit si Senator Loren Legarda dyan sa trial. Anong nangyari? Sa Nawala- pagtatanong natin, Mase, sa opisina ni Senator Lore Legarda, on leave daw ang senadora. Kaya recently, hindi rin natin siya nakikita sa impeachment trial, pati sa sesyon. Kahit ngayong hapon, hindi rin natin nahagilap itong si Senator Lore Legarda. Pero nung sinusubukan pa natin makakuha ng ibang detalye sa kung nasaan ang senadora, wala pang tugon ang opisina. But does it have something to do doon sa announcement na baka kasuhan siya? Kaugnay ng Investigation. solar issue? Coincidentally kasi kung titignan lang yung timeline, netong lumipas na linggo, yan yung pinaka naging balita na may kinalaman dito kay Senator Lore Legarda maging sa kanyang kamag-anak na kongresista. At later on, yun ay naobserbahan din natin na absent. Pero bukas, meron pa namang committee hearings dito sa Senado. Sa susunod na linggo, may impeachment trial pa rin naman. Kaya abangan natin kung tapos na yung leave ni Senator Lore Legarda. Yeah. Okay. Yan din kasi yung tanong ni Jojet Arcega kung nasa na daw si Senator Legarda. Loren. Ayan na. Pero sa ngayon, thank you muna tayo sa ating mobile journalist sa Senado, si Marymon Reyes. Thank you, Marymon. Thank you, Marymon. Salamat, Marymon.